Hindi matanggap ng ina ni Rene Baterbonia ang paumanhin ng mga coach ng Ateneo Blue Eagles para sa sinapit ng atleta. Hindi naman daw kasi nito maibabalik ang buhay at pangarap ng kanyang anak. Narito ang agenda report ni Andrea Salve, live mula sa Arlington sa Quezon City, kung saan nakaburol si Rene Baterbonia. Andrea, sino na ang mga nagpunta dyan? Willard, tumungo nga rito sa Arlington ang mga kinatawan ng Ateneo de Manila University para kausapin ang pamilyang naulila ng basketballistang si Rene Baterbonia. Hindi na sila humarap sa media pero para kay Ginang Rovelyn, ina ni Rene, kulang pa ang paliwanag na ibinigay ng Ateneo management. Aksidente lang umano ang nangyari. Ito raw ang iginiit ng mga kinatawan ng Ateneo sa pamilya Baterbonia. Kwento raw ng ilang coaches na kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora, nasa gitna sila ng water exercise nang maganap ang insidente. Ang sabi nila, nag-ano daw sila, dito daw yung dagat sa hita at saka ano daw sila, magtakbo. Magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw, kasi may malaking alon. Tapos yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Pero kahit na aksidente at nanghingi ng paumanhin ang Ateneo coaches para sa ina ni Rene na si Rovelyn, Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. sa ngayon ay hindi pa raw iniisip ni Rovelyn ang posibilidad na magsampa ng kaso laban sa mga pamunuan ng Ateneo. Isa lang ang kanyang hiling sa ngayon. Sana mabigyan nila ng complete na sa akin yung lahat na tinanong ko sa kanila. Ma-clear talaga, masagot talaga nila. Itinanggi rin daw ng Ateneo coaches ang impormasyong kumalat sa social media na nilagyan pa ng pabigat o kung tawagin ay ankle weights ang mga atleta. Nang tanungin naman ang high school coach nitong si Jess Evangelio kung nabanggit ba ang malang military training nang ma-recruit ang kanyang dating alaga, wala raw siyang alam dito. Kahapon ay isinailalim sa autopsy ang mga labi ni Rene pero sa mga oras na ito ay wala pang ulat na nakakarating sa pamilya. Nagsimula na rin ang investigasyon ng NBI at CIDG sa insidente pero ayon kay Rovelyn, hindi niya pa pinagbibigyan ng mga ito sa hiling na makausap siya. Priority niya raw sa ngayon ay ang anak at hindi pa rin naiisip kung magsasampa ba sila ng asunto laban sa universidad. Willard, pansamantalang nakaburol dito sa Arlington ang mga labi ni Rene pero kung makukumpleto raw ang mga dokumento ngayon, posibleng bukas ay ibiyahe na siya pauwi ng Davao. Iuuwi rin daw ito sa kanilang lugar sa Agusan del Sur pero pagbibigyan lang ang hiling na ilang araw na maiburol sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao Senior High School. Willard. Andrea, may nakausap ba kayo na taga-Ateneo de Manila University yung kinatawan nila o opisyal man lamang? Willard, nang dumating tayo dito, ang sabi ng representative ng Arlington sa atin ay magpapa-unlock daw ng panayam or media press briefing itong mga kinatawan ng Ateneo. Kinumpirma daw yon pero nang matapos yung kanilang meeting with the family of Rene Baterbonia ay sinabihan naman tayo ngayon ng Arlington representative na hindi na raw sila haharap sa media. Willard. Yung head coach, Andrea, na si Tab Baldwin, nagpakita na ba dyan, bumisita o sinubukan man lang kausapin yung pamilya ni Rene?
Sa ngayon, Willard, ang mga nakita nating pumunta ngayong hapon lang ay ang mga teammates ni Rene Baterbonia sa Ateneo Blue Eagles at ilang coaching staff at ilang mga kaanak, pero hindi pa natin nakikita si Ateneo head coach Tab Baldwin. Pero sabi ng dating coach ni Rene na si Jess Evangelio ay nakipag-communicate na ito sa kanya at nagpahayag na rin ng kagustuhang makausap yung dating coach at ang pamilya ni Rene. Willard. Ano naman, Andre, ang update sa isa pang biktima na si Divine Adili? Sa ngayon, Willard, ay wala pang impormasyon kung ibuburol ba din dito sa Arlington si Divine Adili, pero kinumpirma ng Arlington sa atin kanina na meron ng mga dumating. Hindi lang natin makumpirma kung ito ba ay kanyang mga kaanak o kaibigan dito sa Pilipinas, pero may mga dumating na raw para asikasuhin yung kanyang mga labi. Pero kagabi sa pahayag na ibinigay ng Ateneo de Manila University ay humiling daw ang pamilya ni Divine Adili na agad siyang iuwi sa Nigeria dahil meron silang mga cultural practices na kailangang gawin. Willard. Maraming salamat sa update. Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Arlington sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.